Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, karumalduman na krimen sa Sara, Iloilo. Bangkay nang natagpuan ng isang babae sa loob ng kanyang bahay. Ang kasama naman niyang 17 anyos lang, hinihinalang hinalay. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Wala ng buhay ang babaeng yan nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Arante, Sara, Iloilo kaninang madaling araw. Matindi ang head injury ng biktima na pinaniniwalaang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. May na-recover din kahoy na may bahid ng dugo. Kwento ng kapatid ng biktima, pumunta sa kanya ang kanyang 17 anyos na stepdaughter. Saksi kasi ang dalagita sa nangyari sa biktima. Alas 12 punto, gintok-tok ako sa bata ko. Nga nagahinibi sa nga napatay na ko na si mama niya gik. Tapos pagwa ko, ginantaw ko to ang manghod ko nga si Grace. Kaya mo to nga wala na gitsa. Posibleng nadamay lang daw ang biktima dahil ang kanyang stepdaughter ang talagang pakay ng mga sospek. Siguro ang rason gid sir, ang pinagikakwan. Si Lia Jing ang akong nga manak siguro ang ilang tuyo. Kay hindi man sa kawat ang ila, kagin ang cellphone hinaboy Manila. Ang masakla pa, ayon sa kapatid ng biktima, maliban sa pagpatay sa kanyang kapatid, pinagsamantalahan pa umano ng mga sospek ang kanyang stepdaughter. Allegedly, naging rape ini siya, no? So, subject na ini siya sa medical examination kung may rape din pangarata po sa iya. Lumalabas sa investigasyon na sa bintana dumaan ang mga sospek sa pagpasok sa bahay. Nakita sa CCTV ang pagpasok ng mga sospek, ngunit kaagad ay binaling nila ang direksyon ng kamera. May arang kita sundan pero subject pa ini siya sa aton na investigation, no, kung aton na person na kwento is man may kaangtanan. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hindi nakalusot sa mga pulis Maynila ang hinahabol nilang lalaking sangkot umano sa pamamaril. Saksi si John Consulta, exclusive. Biglang tumakbo at lumiko ang lalaking nakahud na yan sa Barangay 384 sa Quiapo, Maynila. Ang lalaking yan, hinahabol pala ng mga pulis matapos masangkot sa pamamaril na ikinamatay ng kanyang target. Nakaupo itong biktima. Dinaanan siya nitong suspect natin, nilampasan, tiningnan. Nung masigurado niya na yun yung target niya, pinutukan niya ng ilang beses sa ulo na kaagad ng kinamatay. Responde ang mga pulis sa lugar matapos makarinig ng putok ng baril na mula sa suspect. Napatalo ng suspect para sa natakasan ng mga pulis, pero tinutukan ng automatic rifle kaya sumuko rin. Nagkataon na nandun yung mga pulis natin, yung TMRU, yung motorcycle cops natin. Narinig nila yung puto, kaya pinuntahan nila kung saan nanggaling. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 45 baril at mga bala. Itinanggi ng suspect ang pamamasla. Wala po akong pinatay. Natakot na rin ako sir kasi may narinig na putok sir. Ito kasing baril na na-recover natin sa kanya, immediately ipapasuri natin ito sa crime lab for ballistic examination. Baka mamaya nagamit na rin sa ibang krimen ito. Malalaman ka agad dito pagka lumabas yung resulta. Naharap sa reklamong murder ang suspect habang patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagpapanggap na babae para makapambiktima. Ganyan umano ang modus sa hinihinalang pugad ng love scam na Pogo Hub sa Pasay City. Saksi si Oscar Oida. Sanib puwersang sinalakay ng PAOK, NBI, Bureau of Immigration at Pasay City Police ang umuri illegal na Pogo Hub sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Nasa 500 tauhan ng nasabing Pogo Hub ang inabutan sa lugar. Karamihan Chinese nationals. Ayon sa isang Pinoy na Pogo employee, huli na nang malaman niyang illegal ang napasok niyang trabaho. Nung una sir, hindi po sir kasi encoder lang po yung nakita ko sa Telegram ko. Dito ko na nalaman siguro nung after 2 days na nagtitraining ako. Nalaman ko ng puguhan, ba't pumapasok ka pa rin? Nahirap rin kasi yung mamatay ng gutom sir. Ayon sa mga otoridad, kung pagbabasihan ang mga inabutang computers dito, love scam ang pangunahing modus ng Munay Pogo Hub.
Marami raw dito nagpapanggap ng mga babae para makapambiktima. At tingin ko may mga nakuha tayong big boss dito. Yung iba dinat na natin sa opisina ng mga boss. Like ito, opisina ng big boss siya. At titingnan natin yung background niya. No? Kasi yung sa itsura niya pa lang talagang boss na boss ang dating niya. Kung bakit patuloy ang operasyon ng mga Pogo Hub sa kabila ng sunod-sunod na operasyon, yan daw ang nais alamin ng NBI. Hindi natin malaman kung saan sila humahanap ng lakas ng loob. Yan ang hahanapin namin na together with the PAOK, yan ang iimbestigahan namin ngayon. Susuriin ang mga nakumpiskang computers, cellphones, SIM cards at iba pa para sa case build-up. Ilan sa mga posible nilang kaharapin ay ang paglabag sa Anti-Cybercrime Act. Posible rin silang maharap sa paglabag sa immigration laws tulad ng working without permit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Patay sa pananaksak ang isang taxi driver sa Baguio City. Hindi kita sa mismong cellphone video ng insidente noong Martes. Pero ang biktimang si Johnson Pelayo ay kinuyog at sinaksak ng nakaalitang taxi driver at kapatid ng sospek. Sa kainiwang duguan sa kalsada ang biktimang nasawi sa ospital. Batay sa investigasyon, nakagitita ng mga driver ng i-overtake umano ng biktima ang suspect. Sumuko at nakakulong na ang dalawang suspect na harap sa kasong murder. Umamin sila sa krimen. Umabot na sa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Julian sa mga palayan sa Ilocos Norte. Sa Batanes, stranded pa rin ang maraming turista. Saksi si Joseph Moro. Tanaw mula sa himpapawid kung gaano katindi ang pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang ganda ng probinsya napalitan ng imahe ng mga nasirang bahay at gusali. Palakasin pa yung telecommunications dito dahil madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontakt. So, yung National Government, Office of Civil Defense, pinalakas natin dito yung radio system namin. Ang ilang residente gusto munang umalis sa Batanes dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Wala pa po kami kasing income muna, so habang wala pa yung power, pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Kaya lamang walang commercial flight ngayon palabas ng probinsya. Bukod sa mga residente, maraming turista ang ilampas isang linggo ng stranded sa Basco. Gaya ni Jennifer na mula pa sa Amerika. 5 beses na raw nakansela ang kanyang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung hangin, nililipad yung mga pugon sa bubong. So, of course, that's my first time to experience that. Signal number 4. Ngayong araw, may dumating na C-130 para sa relief goods sa tubig na dala ng OCD at DSWD para sa mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot 200 stranded na residente turista, 70 sa kanila ang nakasakay sa C-130. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes na dahil dun sa bagyong Julian ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At ito ay hindi muna dediretso ng Maynila, kundi sa Lawag muna at doon na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Meron din naman na iwan pa ng mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, may tugunan ang national government sa hiling ng mga kahoy at yero para sa mga nasirang bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may Region 2. Yun lang ay makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and partially damaged na bahay. Libre po. Malaki rin ang danyos ng bagyong Julian sa Ilocos Norte. Ang magsasakang yan mangiyak-ngiyak ng mangitim at mabulok ang 100 sako ng naaning palay. Hindi rin nakaligtas ang tanim na palay ng iba pang mga magsasaka na aanihin na sana ngayong buwan. Kahapon nga ma'am naiyak na ako dahil yung mga namumulaklak masisira. Halos 85 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palayan sa probinsya. We're hoping na with the recent typhoon damages ay maliit lang na epekto
Pagdating naman sa supply ng kuryente base sa monitoring ng Ilocos Norte PDRMO, tanging bayan na lamang ng Adams ang may mga bahay na hindi pa naibabalik ang supply. Umaasa ang provincial government na maibalik ang 100% na supply ng kuryente sa probinsya bago mag-weekend. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. St. Timothy Construction Corporation nag-withdraw mula sa joint venture partnership sa Miru System ayon sa Commission on Elections. Ang St. Timothy Construction Corporation ay isa sa 3 local partners ng Miru para sa pagsusupply ng mga automated counting machine na gagamitin sa election 2025. Ito'y matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad na konektado sa St. Timothy na maaaring tumakbo sa local at national posisyon. Sabi ng COMELEC, wala umanong epekto sa integridad ng mga makina ang pagtakbo ng mga ito dahil ang papel ng kumpanya sa joint venture ay bilang NFCC o Net Financial Contracting Capacity o yung credit line para sa pondong kailangan. Yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng 2 natitira pa na partners doon sa joint venture. Ni-refer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral kung ano ang dapat na aksyon ng Commission on Elections. Ayon naman sa Miru Systems, nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang kanilang local partner dahil sa posibleng conflict of interest. Meron pa raw silang 2 local joint venture partners, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Sabi ng Miru, bagaman may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, walaan nilang kontribusyon ng kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2025 national and local elections. Sa patuloy raw nilang paghahanda, meron na raw 50,000 automated counting machines at isinasailalim sa acceptance test at 100% ng iba pang election peripherals at printing machines. Giniit ng Miru, wala raw magiging epekto ang withdrawal ng STCC sa kanilang pangakong makapagbigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino. Dismiss Bamban Mayor Alice Guo o Guo Waping, sinampahan ng mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit. Pati ang mga tauhan ni Guo na si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde at isa pang staff na si Geraldine Pepito. Pati na ang sekretarya ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Si Galicia sinampahan na rin ng disbarment case ng NBI sa Korte Suprema. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga illegal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.